Surprise! Wala na tayo sa Pinas. Hmm. Nandito na ulit tayo sa Victoria, Australia. So in fact, naka-remote location na naman kami. Nasaan tayo ngayon? We are in Dunstown, Victoria, mga 1 hour away from Melbourne. At isa sa mga gusto kong puntahan dito ang kanilang sunflower farm. So makikita nyo aming kapaligiran, puro sunflower. Para may ambience naman ng ating episode for today. Okay. So ano ba ang ating episode for today? So recently, madami tayong pinopost tungkol sa S&P 500 na isa sa mga pinopromote natin para gamiting vehicle para to build the retirement fund. At madami din na nagtatanong ng how? Paano ba mag-invest dito? Pero yung lagi kong sinasabi, bago nyo sabihin yung kung paano mag-invest sa S&P 500, dapat meron muna kayong isang tanong na dapat sagutin. Which is? Ano ba ang goal nyo? Okay? Since ang retironaryo ay pinopromote natin dito is building retirement fund para pag tayo ay nag-retire, ay meron tayong mahuhugot. Pag yun yung time na hindi na natin kaya magtrabaho, matanda na tayo. Okay? Okay. So yung kailangan natin munang tanungin is magkano ba yung pera na kailangan natin? So ang isang challenge dyan, marami ang tinatanong natin pero hindi nila alam kung ano yung numbers nila. So ano yung gusto nilang number. At usually, pag tinatanong natin sila kung ano yung gusto nilang number, minsan kulang yung number na yun. Hindi, tsaka Kahit hugot, nasa millions na yun. hugot lang sa hangin. Nag-iisasabi lang, gusto ko siguro 5 million, kaya na yon. Pero dapat may basihan kung ano yung number na yan. Okay. Kasi kung ang 5 million ay pwede na sa inyo, pero ito ay 10 years from now or 20 years from now, maliit na yan. Pero kung 5 million ay kailangan nyo, siguro magre-retire na kayo in 3 years, baka kasya. Okay? So kailangan alamin nyo muna kung ano yung numbers nyo para malaman nyo kung ano yung magandang investment at magkano yung kailangan yung i-invest monthly. So yun yung pag-uusapan natin ngayon. So ang topic natin ngayon is alamin kung ano yung inyong required rate of return. Required rate of return or RRI. RRR. Iba pa ba yan sa ROI? Iba yon. Ang ROI ay sa business yon. Okay. Ang required rate of return, ito yung rate of return na kailangan kitain ng iyong portfolio para maabot mo ang iyong retirement fund. Okay. So bago mo ma-compute ang RRR or required rate of return, dapat alam mo muna kung ano ang goal mo. Magkano yung pera na kailangan mo at retirement. So magkakaroon tayo ng dalawang senaryo. Yung senaryo na 30 years old para makita nyo na yung time ay nasa favor niya kasi hindi niya kailangan ng malaking required rate of return to achieve the same amount ng retirement fund. At yung second scenario, sabihin natin nasa 45 years old. Okay, yung Medyo may edad na so siya. pag 45 years old at wala pa talagang naiipon, makikita natin na ang required of return niya ay medyo malaki. Okay, so mamaya ipapakita natin yan. So if this is you, if you're in your 30s or in your 40s, very relevant itong topic na to. So pakinggan po natin in our next segment. Okay, so let's start. So in this exercise, gagamit tayo ng Excel na ginawa kong Excel file which is the required rate of return. So magkakaroon tayo ng dalawang senaryo. Scenario 1, age 30, pinanganak noong May 13, 1996 at walang pension na ine-expect. At yung scenario 2 naman ay age 45, pinanganak ng May 13, 1981, wala ding pension na ine-expect na marireceive at their retirement. Una natin gagawin ay yung May 13, 1996. Age 30, plan to retire at 60, so ibig sabihin meron pa siyang 30 years na pwedeng paghandaan ng kanyang retirement. Ang assumption din natin dito ay merong inflation rate na 4% sa Pilipinas kung sa Pilipinas magre-retire. So since walang pension na ine-expect, zero ang ilalagay natin dito. Kanyang aspired cost of living, kung magre-retire siya ngayong panahon na to ay 50,000. So ang gagawin natin dito sa 50,000, ito ay computed na, no? I-inflate natin to ng 4% for the next 30 years. So ibig sabihin yung 50,000 nyo ay magiging 162,178.58 na ang halaga niya pag nag-retire siya at age 60. So, ibig sabihin, on his first year of retirement, mangangailangan siya ng 1.9
million pesos sa unang taon pa lang ng kanyang retirement. Para makompute natin kung magkano ang kanyang retirement fund na kailangan, gagamitin natin yung 4% withdrawal rate. Ang 4% withdrawal rate, ang ibig sabihin nito, ang wiwithdrawin lang niya sa kanyang retirement fund ay 4%. Ang assumption dito ay naka-invest pa rin yung 50% sa equities such as S&P 500 at yung 50% naka-invest siguro sa high savings interest rate. So this is expected to last for 30 years. So from age 60 to age 90, malaki ang possibility na meron pa rin siyang pera para gamitin habang siya ay nabubuhay pa. Ibig sabihin yan, kung gagamitin natin 4% withdrawal rate rule, kailangan niya ng 48.6 million para makapag-retire na merong cost of living na 50,000 in today's value. Kung ang kanya lang kayang i-invest ay 5,000 pesos per month, ang kailangan kitain ng kanyang investment, assuming na wala pa siyang investment, zero yung kanyang current investment, kung 5,000 lang ang kaya niyang kitain, ang kaya niyang i-invest monthly, ang kanyang portfolio ay kailangan kumita ng 16.45% compound annual growth rate. Anong ibig sabihin nito? Dapat average from now hanggang age 60, dapat ang portfolio niya ay kumikita ng 16.45%. Pwedeng mas mababa, pwedeng mas mataas. Ang importante, average ay nasa 16.45. Ngayon, ang tanong, kaya ba niya? Meron akong note dito, no? So, kailangan i-assess nyo ang inyong capability o ang inyong knowledge on investing. Kaya niya bang abutin ang 16.45%? Kung hindi, halimbawa, siya ay medyo conservative, at gusto lang niyang mag-invest sa mga conservative investment like MP2 na magbibigay lang siguro ng 6.5%, kailangan niyang i-manipulate yung kanyang numbers. For example, ang pwede niyang gawin, pwede niyang baguhin yung amount to be invested. Okay, regularly, pwede niya itong taasan. Pwede niyang gawing 10,000. Tingnan natin kung ano mangyari. Medyo malaki pa din ang kanyang required rate of return, 13.47. Medyo mahirap. Pwede pa rin niyang baguhin ay yung kanyang cost of lifestyle. Pwedeng babaan niya yan. Sabihin natin gawin natin 30,000 na lang per month, pero mataas pa rin, 11.18% pa rin. Ang pwede pa niyang baguhin yung retirement age, pwede siyang magtrabaho pa ng mas matagal instead na magre-retire ng 60, pwede niyang gawing 65. Ganun pa rin, medyo mataas. So, ibig sabihin, yan yung number nyo. Diyan nyo ngayon pagbabasihan kung saan dapat kayo mag-invest. So, kung ganito ang gagawin natin, magre-retire siya ng age 65, binawasan niya ang kanyang cost of lifestyle from 50 naging 30, at ang kanyang monthly investment ay 10,000, ang required of return niya is 9.74. Anong investment ang kayang maabot ang 9.74? Kung kayo ay mag-i-invest sa MP2, malaki ang posibilidad na hindi nyo maabot ang 35.5 million. Ito, kung kayo ay mag-i-invest sa S&P 500 o sa Nasdaq 100, potentially kaya yang maabot over the long term, okay? Kung meron pa siyang 35 years to go. So, yan ang scenario number 1, which is age 30. So, isipin nyo kung age 30 ay medyo mahirap na ang kalagayan, malaki na ang kailangan invest, tingnan natin kung ano ang senaryo ng age 45. Tingnan natin ang age 45, babaguhin natin ang age dito, pero ibalik muna natin sa age 60 ang retirement. Ibalik muna natin sa 50,000 ang kanyang cost of lifestyle. At ibalik din natin sa 5,000 pesos per month ang kanyang i-invest. So tingnan natin, babaguhin natin yung kanyang birthday. So magiging 13 May 1981. So ibig sabihin, 45 years old siya ngayon, magre-retire ng 60 at ang kanyang cost of lifestyle na gusto ay 50,000, so can go up to 90,000 per month with an inflation rate of 4%. From 50,000, pag magre-retire siya, meron pa siyang 15 years to go, yung kanyang 50,000 na yan. So, anong ibig sabihin yan? Mangangailangan siya ng 27 million pesos kung i-apply natin yung 4% withdrawal rate. So, kung ang kaya niyang invest monthly ay 5,000, ang kailangan niyang required rate of return ay 34%. Ito ay napakalaki. Bakit napakalaki? Dahil kulang na ang kanyang time para i-compound ang kanyang retirement fund. Pangalawa, maliit lang yung kanyang ini-invest. So again, tingnan natin, paano natin to i-manipulate. Sabihin natin na kaya niya mag-invest ng 10,000. 28%, medyo malaki pa rin. Baguhin natin, babaan natin yung kanyang cost of lifestyle, gawin natin 30,000. 23%, medyo malaki pa rin. So, i-increase natin yung kanyang retirement age, gawin natin 65. 16.92%, medyo
malaki pa rin. So anong ibig sabihin nito? Habang pinatatagal nyo ang retirement planning, habang tumatanda tayo, pahirap ng pahirap ang ating sitwasyon para maabot ang gusto nating lifestyle pag nag-retire tayo. Kaya kung kayo ay nasa 50 na at wala pa rin kayong retirement fund at hindi nyo pa rin nasisimulan, ito ay mahirap ng hilutin. Pero pwede pa rin siguro, pero kailangan talaga ng mas aggressive na pag-i-invest. Dito sa retirement rate, required rate of return calculator, makikita nyo ang inyong number at makikita nyo kung papaano nyo ngayon pwedeng solusyonan ang inyong problema para marating nyo ang inyong retirement fund na minimithi. So sana ay medyo naliwanagan kayo na importante na alam nyo ang inyong number para makapagplano kayo ng mahusay. Okay, we're back. So hopefully you guys have appreciated yung dinemo ni Jarvis and explain niya further tungkol doon sa dalawang scenario. Meron ka bang mga other last tips doon sa present So natin? ibig sabihin, depende sa age nyo. Kasi yung pinresent natin, age 30 lang, tsaka age 45. So pag iba ang age nyo, magbabago ang inyong required rate of return at depende yan sa inyong gustong lifestyle at retirement. So punta lang kayo sa aming website, retironario.com. Meron doon na libre. Pwede nyo makuha yung spreadsheet ng libre, required rate of return, at i-submit nyo lang yung email kung saan nyo gustong ipadala yung spreadsheet na yon, makukuha nyo yan. So pwede nyo paglaruan ngayon yan para hindi kayo basta-basta nag-i-invest. Okay? So dapat alamin nyo muna yung required of return para malaman nyo kung ano ang tamang investment vehicle na bagay para ma-attain nyo yung inyong retirement Rate fund. of required return. Sandali lang, backtrack. What? May website na ang Retironario? Meron na, bago lang. Hindi pa natin formally ina-announce. So, isa po sa pinagkakabisihan namin for the past few months, kaya medyo parang hindi tayo masyadong nag-YouTube, is aside from nga na nag-aral ka, wino-work out natin yung online course mo at saka yung website. So, finally, yung website, available na po siya. It is still a work in progress. Alam namin na marami pang improvements ang kailangan namin gawin sa website, pero live na po siya. So, you can access retironario.com. So, hindi lang tayo pang Facebook, hindi lang tayo pang YouTube, meron na rin tayong website. Okay. So may mga freebies po kami doon and other things that can help you out sa inyong investment journey. So bago nga pala tayo magtapos, kung malapit na tayo magtapos, shout out doon sa mga bago nating subscribers sa Facebook. Very, very much appreciated po ang inyong pag-like, share, and subscribe sa amin at nag-grow na talaga ang Retironario. Nakikita po namin ang mga conversations, ang mga nangyayaring palitan ng kaalaman. So, we appreciate you so much and we're doing our best to give you quality content. Sana na-appreciate nyo yung efforts ng aking hobby. Okay, so medyo Pasko pa ang kulay natin kasi gusto kong mag-pop yung kulay natin dahil nandito tayo sa Sea of Sunflowers for today. So, yun na lang ba ang ating message? So, find out where our next remote location is. So, dinadala namin kayo around different places where we can, as much as we can, para hindi naman laging nasa salas ang ating scenario every time we produce a video. So, hanggang dito na naman pong muli mga kaibigan. Ito pong si Jarvis and si Mimi nagsasabing, sama-sama tayong maging Retironario. Hanggang sa muli. Bye!